Inuumpahan ng kaso ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga gumawa at nagpakalat ng fake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ni Jude ang waiter ng 2 oras. Tinawag kasi ng waiter ang transgender na si Jude bilang sir. Human trafficking and kidnapping. Ang tatlong anghel. Pahayag 14, verse 6 to 13. Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, dala ang walang hanggang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at lulahatiin ninyo siya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Sumunod naman ang ikalawang anghel na nagsasabi, bumagsak na ang makapangyarihang Babilonya na nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kanyang kahalayan. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan ito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay painumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibinuhos sa kupa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon, pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga silang pinagpala, magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. Kung ating mapapansin, naglipa na ang napakaraming anghel na binabanggit sa banal na kasulatan. May tinatawag na mga guardian angels, may tinatawag din na mga seraphims, cherubims, archangel at marami pang iba. May mga pangalan din na katulad ni Gabriel, Michael, Lucifer na mga anghel na kilala sa Biblia. Ngunit kakaiba ang tatlong mga anghel na binabanggit sa Revelation. Ito'y mga anghel na nagsasabi patungkol sa nalalapit ng paghuhukom ng ating Panginoon at babala sa mga tao na makakatanggap ng marka ng halimaw. Sapagkat kung sino man ang makakatanggap ng marka ng halimaw ay siya ay masusunog sa dagat-dagatang apoy, ayon na rin sa mensahe ng huling anghel. Ang tanong ay, sino nga ba ang tatlong anghel na ito? Ang tatlong mga anghel na binabanggit sa Revelation chapter 14 ay may kinalaman sa tinatawag na messenger. Ang ibig sabihin ng angel sa salitang Grego ay messenger na tumutukoy rin naman sa mga tao. Dahil kung ating mapapansin mga kaibigan, napakaraming mga nakasulat patungkol sa mga anghel sa Biblia. Sila'y mga tunay na anghel na galing sa langit. Maging si Jesus Christ ay tinatawag ring angel of God na ibig sabihin siya ay messenger ng ating Panginoon Diyos. Ngunit sa huling kapanahunan, ang tatlong mga anghel ay nire-represent nito ang pangkalahatan ng mga tao na tatayo sa huling kapanahunan na sila ang maghahayag ng katotohanan patungkol sa nalalapit ng pagpaito ng ating Panginoon Diyos. Kapansin-pansin mga kaibigan, ang tatlong anghel sa Revelation chapter 14 o Pahayag chapter 14. Ito ang kanyang ibig sabihin. May lumilipad na tatlong mga anghel sa himpapawid bago darating ang kaharian ng ating Panginoon Diyos. Kung ating babalikan, ang binabanggit ng unang anghel ay binabanggit niya dito. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin niyo siya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Mga kaibigan, ito ang sinasabi ng unang anghel, ang everlasting gospel o tinatawag mga kaibigan na good news dahil parating na ang ating Panginoong Diyos. Tayo ay matakot sa Kanya, hindi yung takot na takot lang mga kaibigan, kundi ito ay may kasama na pagrespeto sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman sinasabi niya dito dahil malapit na ang pagparito ng ating Panginoon ay matakot tayo sa Kanya.
Ang kauli-huli ang senyales na darating na ang ating Panginoon ay pag ang magandang balita ng katotohanan ng kanyang pagdating ay nailathala na sa buong mundo. At ito ay natapos na, ay darating na ang ating Panginoong Diyos na binabanggit din sa Mateo chapter 24. And this gospel shall be preached throughout the world, and then the end will come. Mapapansin natin mga kaibigan na parehas ang binabanggit ng unang anghel na tayo matakot sa kanya dahil dumating na ang araw ng kanyang paghukom at huhukman niya ang lahat ng mga tao base sa kanilang mga ginawa. At ang pangalawang anghel, binabanggit niya dito, sumunod naman ang ikalawang anghel na nagsasabi, bumagsak na ang makapangyarihang Babilonya na nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kanyang kahalayan. Ang binabanggit dito na Babilonya, ito ay tinatawag na spiritual Babylon. Ibig sabihin, ito ay simbolismo ng paniniwala na taliwas sa paniniwala sa Biblia. Ang mga tao na hindi kinikilala ang gobyerno ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang 10 utos ay sila ay nasa Babilonya. Kapansin-pansin kasi mga kaibigan, noong panahon ni Noe na nagkaroon ng baha, pagkatapos ay 8 lang sila na nakaligtas. At isa sa mga anak ni Noe na ang pangalan niya ay Ham, dito nagsimula ang isa sa kanyang mga descendant na tinatawag ni Nimrod na nagpatayo ng Tower of Babel. Nang ibig sabihin ng Babel mga kaibigan ay confusion. Matatandaan natin, nagpatayo sila ng isang malaking tore na tinatawag na Babel at ang pinakapunto nila ay aabot daw ito dapat ng langit. At dahil sa sobrang pride ni Nimrod na kanilang leader ay tila baga challenge niya ang Panginoong Diyos patungkol sa proyektong ito. Ngunit hindi pinahintulutan ng Panginoon na matapos ang proyektong ito. Bagkus ang nangyari, nagpadala ang ating Panginoong Diyos ng isang anghel para linlangin ang mga tao sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng mga lingwahe. Kaya nagkaroon ng iba-ibang mga lingwahe dahil sa Tower of Babel. At dahil hindi na sila magkaintindihan, hindi natapos ang Tower of Babel. At ang Babel mga kapatid ay tinatawag na confusion sa salitang Hebrew. At ito rin ang pinabanggit sa libro ng Revelation o pahayag na sa huling kapanahunan ay maraming tao ang malilito kung alin nga ba ang totoo. Ngunit ang katotohanan ay nagbabase lang mga kaibigan sa 3 mga bagay. Una, ang ating Panginoong Diyos, siya ay katotohanan. Pangalawa mga kaibigan, ang Biblia ay katotohanan. At ang pangatlo mga kaibigan, ang batas ng ating Panginoon, ang 10 utos ay katotohanan din. Kaya naman ang mga turo na tumataliwas sa 3 katotohanan ito ay wala sa katotohanan. Sapagkat kung hindi nila kinikilala si Jesus bilang Diyos ay wala sila sa katotohanan. At kung hindi sila naniniwala na ang Biblia ay ang source ng katotohanan ay wala rin sila sa katotohanan. At kung wala sa Biblia ay hindi rin ito katotohanan. Maging ang hindi pagsunod sa 10 utos mga kaibigan at hindi nila kinikilala na ang 10 utos ay batas ng ating Panginoong Diyos base sa kanyang pag-ibig at gobyerno ay wala rin sila sa katotohanan. Kaya mapapansin natin mga kaibigan, there is always a thin line between truth and error na ang ginagawa ni Satanas ngayon ay iniiba niya, nililihis niya lang ng konti ang katotohanan upang magmukhang katotohanan. Ngunit tayo mga kaibigan ay patungo sa kapahamakan at hindi sa totoong daan. Pangatlong anghel, binabanggit niya dito mga kaibigan, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay painumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibinuhos sa kupa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ang isa sa mga bagay na ayaw nating mangyari sa ating buhay. Ayaw natin mga kaibigan na tayo ay mapunta sa impyerno sapagkat ang impyerno ay nagawa para kay Satanas. Ngunit ang nais ng ating Panginoon ay tayo ay manampalataya sa Kanya. Sapagkat kung hindi natin pipiliin ang ating Panginoong Diyos, tayo ay matatatakan ang marka ng halimaw, ang marka ng maling turo. Naway bigyan tayo ng Panginoon ng kaisipan kung ano nga ba ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa atin. Nais ng ating Panginoon na makilala natin kung ano nga ba ang dapat nating tahakin. Kaya inaanyayahan kita na basahin mo ang iyong Biblia, mag-aral, magsaliksik patungkol sa mas malalim na ibig sabihin ng 3 anghel. Ngunit higit sa lahat, tayo ay lumapit sa tamang daan na masusumpungan lamang natin ang ating Panginoong Hesus.
Kung ikaw ay nagdududa kung alin ang daan na pupuntahan mo, tumingin ka lang sa ating Panginoong Hesus at kanyang idadirect ang iyong mga landasin patungo sa tamang daan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, tulungan po kami na makita ang tamang daan. Tulungan kami, Panginoon, na laging marinig ang babala ng 3 mga anghel na itong mga mensaheng ito ang maghahanda sa amin patungo sa langit na bayan. Ito ang mga kailangan naming mensahe, Panginoon, upang sa ganoon masilayan po namin na kami po ay karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at tulungan kami na malihis ng landas patungo sa impyerno at kami, Panginoon, ay makapunta nawa sa daan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, dahil doon po namin kayo masisilayan at dahil hindi niyo kayo papabayaan, hinihiling po namin, Panginoon, na kayo po ang tumira sa aming puso upang malaman po namin kung ano po ang iyo pong nais sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.